'Di ba? Pero wala namang faithfulness. Ang isang taong totoong nagmamahal ay merong faithfulness at ang isang taong faithful ay merong pagmamahal. Lagi niyo po yan tatandaan. Yung dalawang bagay na yan ay lagi magkasama. You cannot say that is love without faithfulness, and you cannot say that is faithfulness without loving. Hallelujah, Jesus. Kaya sabi niyo, write them on the tablet of your heart. Pakasulatin niyo po yan sa inyong mga puso. At sinabi dito, ano yung favor na binabanggit dito ng Panginoon? Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Nagigets po ninyo? Magkakaroon po tayo ng favor. Hindi lamang sa tao. Sinabi doon? Win a favor and a good name. Maayos na pangalan, respetadong pangalan, honorable na pangalan. Hindi lang sa Panginoon, kundi saan? Maging sa mga tao. Number 1, na may share ko sa inyo ngayon, number 1 key points is favor to have platform. Unang-una kapatid, hindi ka magkakaroon ng platform nang walang man. Hindi pwedeng si Lord lang ang magbibigay ng platform sa iyo because platform is given by man. Yes, it is from God, but it is allowed by God through a man. Diba si Joshua, hindi siya nagkaroon ng platform nang wala si Moises. Si Elisha, hindi nagkaroon ng platform nang wala si Elijah. Si Samuel, hindi nagkaroon ng platform without Eli. Si Peter, hindi nagkaroon ng platform without Jesus. Even Paul. Si Timothy, hindi nagkaroon ng platform without Paul. Ikaw kapatid. Diba? Who give you platform? That's why we need to be faithful. Sabi ng Luke chapter 12 verse 43 to 44, it will be good for that servant whom the master finds doing. So when he returns, truly I tell you, he will put him in charge of all his possession. Ang sabi po dito ng Panginoon, kapag daw ikaw po ay nakita na nakita ka raw po ng iyong master na ikaw po ay gumagawa ng mabuti. Kaya alam nyo mga kapatid, may mga pagkakataon na hinahayaan ko rin po kayo na gumawa po kayo dyan. Like for example, sa ating po mga outreach coordinators. Like for example natin, si Nanay Ann, like for example natin dyan si Ate Milty, sila Kuya Yo, minsan hinahayaan ko sila na magkaroon sila ng platform because I am looking onto them. Are they faithful? Magiging faithful kaya sila? Kapag iniwan ko kaya yung church kay Kuya Yo, magiging faithful kaya siya habang nasa mission ako? O ipuputyo-putyo niya lang yun? Wala naman si pastor. Sige, gawin natin kung anong trip natin. Diba? Wala naman si pastor. Sundin natin kung anong nais natin. Diba? Wag nyo nang i-follow kung ano yung kumanda ng jadyaan. Wag nyo nang i-follow yung guide kung paano tayo mag-aano. Gawin natin kung anong trip natin. Gawin natin kung anong gusto natin. Do you think you are faithful? Do you think you will find faithful? When your human master returns or when the Lord returns? Sabi dito, truly I tell you, He will put him in charge of all his possessions. Darating po yung panahon na kayo po ay mapapagkatiwalaan ng lahat ng meron sila kung kayo po ay matatagpo ang faithful. Pero kung hindi, wala kang platform. Di ba? Wala naman po platform ang matitigas ang muka at wala naman po platform ang matitigas ang ulo. Sabi ng Bible, He resists the proud and He gives grace to those who are humble. So, we don't give favor to those who are proud in themselves. We give favor to a platform doon sa mga taong humble. Because that is the first character that the Lord wanted, yung isang taong humble. May pagpapakumbaba. Hindi yung proud siya. Nakapag-aral lang ng konti, so much proud. Di ba? May nagawa lamang na tama, so much proud. May kaunting bagay lang na maipagmamalaki, too proud sa kanyang sarili. Hindi masamang maging confident, pero wag maging so much proud. Because He resists the proud and He give grace to those who are humble. Diba? Nawa po ay natuto po kayo mga kapatid ngayong gabing ito. So always remember that, people of God.
If you are found faithful, ano po, kailangan po ay makita po yung faithfulness ninyo. Ano, hindi lamang po yung faithfulness natin sa Panginoon. Sa paanong paraan po ba natin maipapakita yung faithfulness natin kay Lord? Sa pagsunod ng kanyang command. Ano po, at isa sa mga command ng Panginoon, Hebrews 13:17, subject to your leader. Ano po, honor your father and mother, honor the authority, honor the governing authority. Ano po, hallelujah, Jesus, it is part of His command. So if we are not faithful unto the human masters that God has given unto us, o yung mga nagsuserve sa Panginoon, ano, nagsuserve bilang mga amo natin, ano, sa ating paglilingkod. Sila yung nasa commanding state, ano, ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Are you learning, people of God? Banawa po ay natuto po kayo. Ano po, importante po yan. Ano, sabi pa nga po ng Bible, ang paalala pa nga doon, give double honor to those who preach and teach the gospel. Ano po, bigyan po natin ng dobleng pagkilala or dobleng respeto yung mga tao na ginagamit ng Panginoon sa atin upang tayo turuan, upang tayo pakainin, upang tayo ay i-lead at i-prepare doon sa tamang way na para sa atin. Ano po, so ibig sabihin, nililed tayo para doon sa platform na ating dapat ay kalalagyan. Ano po, at kung i-despise natin sila, kung hindi natin papakinggan yung mga messenger na yan, ano, hindi natin sila i-honor, do you think bibigyan ka kaya ng platform? Gayong hindi naman nakikita sa atin yung ating faithfulness. Eh alam nyo mga kapatid, may mga pagkakataon na sinusubukan din naman po namin kayo. Specifically sa WTJR, ako sinusubukan ko ang marami dito. Nang hindi nyo po alam that I am watching you, that I am overseeing you. Bibigyan kita ng isang task. Titingnan ko kung magiging faithful ka sa task na yan. But if I found out na masyado ka mareklamo para sa task na yan, masyado kang proud sa task na yan na hindi ito yung para sa akin because I don't do this. Diba? Mas gusto ko ito, mas gusto ko yan. Diba? What do you think? Pwede kaya maging faithful yun? Diba? Sinabi doon, faithfulness is a quality of being loyal. Diba? Kapag ikaw ay loyal, kapag ikaw ay steadfast sa iyong ginagawa, ay hindi naman mahalaga. Ano? Hindi dito mahalaga kung sino yung nag-uutos at kung sino yung dinadaanan ng utos. Ang mahalaga dito ay yung ating pagsunod. Diba? Sabi nga sa pagbibigay, hindi naman tayo magbibigay dahil tayo po ay para mapagpala tayo. Nagbibigay tayo kasi tayo na yung pagpapala. Nagigets po ninyo? Hindi tayo nagbibigay kasi kailangan natin ng pagpapala. Nagiging mapagbigay kami kasi alam namin kami ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya nga sabi nung, blessed is the one who give rather than the one who receive. Ano po, kasi ang pagpapala na nanggaling sa Panginoon na hindi yung tumanggap ka, kundi kapag kaya mo nang makapagbigay sa iba. Nagigets po ninyo? At ganoon din mga kapatid sa atin, ano po, magugulat na lamang po kayo na ang Panginoon ang magbibigay ng platform sa inyo at maging ang man or ang mga tao na nakakakilala sa inyo at nakikita na ikaw ay faithful sa iyong ginagawa, sila din po ay magbibigay ng platform sa inyo. Nagigets po natin because they are the platform holder. Nagigets po ninyo? Si Peter ay favored ng Panginoon para mag-handle ng church. Pero si Peter, siya po ang nagbigay ng platform sa kanyang mga apostol na kasama. Nagigets po ninyo? Si Paul ay favored ni Lord. Pero si Paul ang nagbigay ng platform kay Timothy. Siya ang nagbigay ng platform kay Titus, kay Silas, kay Barnabas. Nagigets po natin? Diba? Si Moises ay favored ng Panginoon. Pero siya nagbigay ng platform kay Joshua, maging kay Aaron at kay Miriam. Si Eli, siya ay favored ng Panginoon bilang high priest. Dahil po siya ay high priest, nakita niya yung faithfulness or yung katapatan ni Samuel na simula nang idinedicate siya ng kanyang nanay na si Hannah doon sa synagogue. Ibig sabihin, itong si Samuel po ay magandang example ng faithfulness. Imagine nyo, simula pagkabata niya pa lamang nakadedicate na siya doon bilang high priest.
bilang high priest si Eli, nandoon na siya para mag-serve. Kumbaga kung itong si Eli ay high priest, siya ay sakristan. Kung pagbabasihan natin ay Catholic serving, kung si Eli po ay high priest or siya yung pinakampari doon. Si Samuel, siya naman po ang pinakasakristan doon. Siya yung naghahanda ng mga gagamitin ni Eli sa kanyang pagsuserve. Siya yung naghahanda doon ng mga dadamitin at susuotin ni Eli. Baka nga siya ang naghahanda doon ng mga sunugan doon sa synagogue. Hallelujah, Jesus. Diba nakikita po natin kung ano po yung faithfulness? Diba baka nga si Samuel ang nagtitimpla ng kape ni Eli. Hallelujah, Jesus. Because what? God wanted faithfulness. Hindi lang po gusto ni Lord na tayo po ay mapagmahal. Ang gusto ni Lord, dapat faithful din tayo. Ano mo naman ang isang taong mapagmahal na hindi naman faithful? Diba? Pansinin nyo mga kapatid, maraming ganyan. Diba? They are found lovable naman. Pero hindi naman kasi yun lang ang hinahanap ni Lord yung mapagmahal lang. Ay hinahanap ni Lord yung faithful. Faithful ka ba kapag pinagkatiwalaan ka ni Lord ng maliit o malaki? Kapag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng church o ng grupo? Kapag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng tao or ng possessions? Mapapagkatiwalaan ka kaya doon? Are you found faithful sa pinapagawa ni Lord? Marami sa atin may pinapagawa ang Panginoon, iba ang ating tinatrabaho. Diba? We are going beyond what is not given. Binigyan tayo ng Panginoon ng platform. Nilagay ka sa office of the prophet. Ang ginagawa mo ay ibang office. Nilagay ka ng Lord sa office of the apostle, pero ibang trabaho ang ginagawa mo. Nilagay ka ni Lord sa office of the pastor, pero iba ang pinapastor mo. Nilagay ka ng Panginoon bilang teacher or bilang tagapagturo, pero iba naman ang tinuturo mo. You see, people of God? Are you faithful? Kaya yun yung tanong dito, are you faithful? And that is the title of our teaching tonight. Are you faithful? Diba? Ikaw po ba ay faithful sa Panginoon? Diba? Ngayon mapapansin nyo mga kapatid, makikita nyo sa sarili nyo kung naging faithful po ba talaga kayo kay Lord. Malalaman nyo naman yan sa sarili ninyo Kung lulukohin mo pa yung sarili mo, di bahala ka. Sarili mo na lang niloloko mo pa, paano pa kaya kami? Paano pa kaya ang Panginoon? Diba? You will see. Uralarababashaya. Now, people of God, if you want platform, be faithful. Hindi mo kailangan hanapin ng platform. Hindi mo kailangan pumunta ng maraming church para lamang makita mo kung saan ka ilalagay. Dito na lang ako sa church na ito kasi nilagay na ako dito as worship leader. Diba? Hanggat hindi mo nakikita yung gusto mong platform, lipat ka ng lipat. Punta ka ng punta kung saan-saan. Kasi bakit? Wala akong platform Gusto ko may platform akong gagawin. Diba? Yun yung pagiging member, hindi ka pa nga nakitang faithful Diba? Yun yung pakikinig, hindi ka pa nga nakitang faithful, gusto mo na kaagad may platform. At marami sa atin gano'n. Hindi pa nga nakikita sa atin yung pagiging faithful as member. Hindi pa nga nakikita sa atin yung faithfulness as a leader. Hindi pa nga nakikita sa atin yung faithfulness bilang worker ng Panginoon. Pero gusto na kaagad natin may platform. Diba? Paano kaya kung iparanas ng Panginoon sa inyo yung naranasan ko before I have my platform? Diba? I don't think so kung tatagal ka. Diba? Sa paghihintay pa nga lang, kulang na Diba? Imagine nyo, for over 4 years, kaya nyo po kayo maglingkod ng 4 years nang wala po kayong kahit anong natatanggap? Kaya nyo kaya maglingkod sa Panginoon faithfully in 4 years na minamak ka ng maraming mga tao? Diba? Without being hurt. Nasaktan nung una, pero nung matuto, okay na. Namanhid na rin. May anesthesia na. Nagigets po natin? Kaya nyo po kaya yung aming nagawa na? Kaya nyo po kaya yung aming nalampasan na kung kayo po ay dadaan pa rin doon? Diba? Alam nyo, napaka-grateful nyo na nga mga kapatid Masasabi ko, do not be ungrateful.
Huwag kayong maging ungrateful. Kung ano man yung ibinigay sa inyo ng Panginoon na privilege ngayon, maging faithful ka dyan. Kasi yung meron ka ngayon, yan yung wala sa amin dati eh. Nung nagsisimula kami. Diba kung ngayon nagsisimula ka, meron ka nang natatanggap na honorarium, may natatanggap ka na support, may natatanggap ka na from the Lord, you are blessed. Ang titingnan na lang ni Lord, faithful ka ba? Faithful ka ba sa pagsunod? Faithful ka bang gawin yung pinapagawa ni Lord sa'yo? O may natatanggap ka pero para sa'yo kulang pa yan para maging faithful ka? Diba? Tayo po ba'y ganun? Kapag wala tayong natatanggap, wala na tayong service kay Lord. Kapag wala tayong benefits, huwag na lang tayo mag-serve para sa Panginoon or huwag na lang kaya mag-serve. Sa ibang church kasi meron tayong natatanggap eh. Kaya doon na lang tayo mag-serve. Wala naman tayong natatanggap dyan sa WTJR. Kung dito ka nilagay ng Panginoon, because God is preparing you a platform. Diba? Huwag ka na makigaya doon sa iba na ang gusto lamang nila ay makilala sila. Hindi platform yun. Nagigets po ninyo? Kaya mga kapatid, be faithful. Maging faithful ka. Ano man yung binigay sa inyo ni Lord, ano man yung pinagkatiwala niya. That platform, lagi nyo pong tatandaan, hindi kayo mapupunta dyan nang walang ginamit ang Panginoon ng mga tao. Kaya be grateful na binigyan kayo ng Panginoon ng platform. Diba? Walang sino man sa inyo or walang sino man sa atin dito ang pwedeng magmalaki. Lahat tayo, bago tayo napunta dito, meron mga taong ginamit ang Lord for us to have platform. Kung naging coordinator ka ngayon or leader ka sa WTJR, somebody in the platform give you platform. Somebody is elevated for you to be elevated. Somebody are promoted for you to be able na ma-promote ka. Ikalawang favor na pwede nating matanggap sa men and sa Lord. Favor to have wealth. Sabi ng Proverbs 28:20, a faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished. Basahin ko po sa inyo yung Tagalog para mas maintindihan ninyo. Sabi po sa Tagalog, ang taong tapat ay nananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ng yumayaman sa pandaraya. Kaya alam niyo yung mga kapatid, ang Panginoon natin ay napaka-faithful. Faithful siya para mag-provide sa atin. Pero tayo, faithful ba tayo magbalik sa Kanya? Faithful ang Panginoon na bigyan ka ng mga desire ng puso mo, trabaho ba yan? Negosyo ba yan? Pero are we faithful to give back what is for God? May platform ka ngayon? Worshipper ka, preacher ka, minister ka, ano pa, negosyante ka, kahit anong platform na meron ka dyan. Pero are you faithful? Nagigets po ninyo? Naging tapat ka po ba sa mga binibigay ng Panginoon? Binigyan ka niya ng pagpapala ng Panginoon, nagpala ka man lang ba? Bless ka ni Lord, nag-bless ka man lang ba ng iba? Diba that is the platform that God given to us. When you are blessed, bless other. When you are rich, help other to be rich. If you are equipped, then equip other. If you are healed, then heal other. If you are delivered, then deliver other. If you know the direction, then direct other. Do you see? Kaya nga mga kapatid, wala naman tayong madadaya sa Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, dayain mo man siya, dayain mo man yung mga tao, dayain mo man ang Panginoon at ang tao. Diba? Ang Panginoon ay nakikita kung anong nilalaman ng ating puso.
Nasabi dito, ang taong tapat ay nananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumayaman sa pandaraya. Diba? Para sa akin, mga kapatid, hindi na baling walang matira sa akin. Basta faithfully na may balik ko yung para sa Panginoon. Hindi na baling walang-wala na ako. Basta maigib ko kung ano yung para sa Panginoon. Diba? Yan yung isang bagay na natutunan ko. Ano? Kasi naranasan ko magkaroon at naranasan ko ring mawalan. Nagkaroon ako ng business, nawalan ako ng business. Diba? Nagkaroon ako ng other sidelines, nawalan ako ng other sidelines, and so on and so forth. Naging full-time ako, naging worker din ako. Diba? I really experienced the thing that I am teaching you today. And nais ko rin pong matutunan ninyo. Alam nyo, nung time na ako po ay may business at ako po ay nagtatrabaho, diba? When I give back unto the Lord, bukod ang sa trabaho, bukod ang sa business. Diba? Kasi ang sabi ng Panginoon, give the spiritual taxes, in all my, diba? Kasi ganito lang po ang logic niyan. Halimbawa, meron akong 5 negosyo, o pwede po bang isa lang doon na nagtatax? Diba? Isusuko ako ng BIR kapag gano'n. Kung ako po ay may business na meron akong kung ako po ay may negosyo at meron akong limang branches, lahat po yun dapat ay nagtatax sa Panginoon. So, hindi ako nandaraya kung ganun. So, yumayaman man ako, di ba? Basta, nababayaran ko yung tamang taxes doon, hindi yung pandaraya. At doon mo makikita na mas lalo ka pong pagpapalain ng Panginoon. Baka yung 5 na yun, maging 10, maging 15, maging 20, maging 100 branches na. Kaya alam nyo mga kapatid, when God given you something, make sure na may babalik natin yung para sa Panginoon. Para maipakita natin yung ating katapatan. Alam nyo, one thing that I learned, ang ating pong tithes ay para makita po yung ating pong, para makita po yung ating katapatan sa Panginoon. At ang offering, kaya po siya ay magkasama. Alam niyo po ba kung bakit maraming churches gano'n na nakalagay sa kanilang boxes or sa kanilang mga baskets in the front? Tithes and offering. Kasi your tithes reveal your faithfulness to God. Diba? Kung ikaw ay may negosyo at may trabaho, pareho ba yung nagtatax sa Panginoon? Diba? Pareho mo bang ibinibigay yung tithes noon para sa Panginoon? Diba? Magkaiba yun ng tithes. Yan yung isa sa mga bagay na natutunan ko bilang isang estudyante. Kung ikaw po ay estudyante, na nagbabaon, ikaw ay estudyante na nagbabaon, diba? Ibinabalik mo po ba yung para sa Panginoon? Diba? Diyan makikita ang tithes natin, diyan makikita yung faithfulness. At yung ating pong offering, diyan naman makikita kung mahal mo ang Panginoon. Bakit? Sa ating pong pagbibigay ng offering, meaning yung po ay kusang loob or sobra na ibinibigay natin kay Lord. Nagbigay na tayo ng 10% as faithfulness kay Lord, pero nagpasobra ka pa sa binigay mo sa Panginoon. Ano po ang pinapakita nun? Yung pagmamahal mo. Diba? Siyempre, yun nga yung kasabihan ng mundo, pag mahal mo, gastusan mo. So kapag mahal ninyo ang Panginoon, parang worthy naman po siya na gastusan. Tama po ba? Kasi yung mahal nga natin, ginagastusan natin Di ba? Bumibili pa tayo ng No, huwag kang makialam. Bumibili pa tayo ng mamahaling Toblerone. Papagawa ka pa ng mamahaling bouquet. Higa ka na doon. Higa na. Dali. Higa na doon. Higa na doon. Higa na. Higa na doon at may inagawa pa si Tito. Nagigas po natin. Diba? So, ibig sabihin, worthy po. Diba? Ibig sabihin po worthy po yung tao na yun para sa yaman na meron pa. Hindi mo alam, piniperahan ka lang pala. Aray mo. Hallelujah, Jesus. Diba? Kapag mahal mo, bibila mo ng iPhone. Diba? Yun yung madalas sasabihin ng mundo. Pag mahal mo, bila mo ng iPhone. Diba? Mahal mo gastusan mo. So, ganun din po, sa pagmamahal natin kay Lord,
Di ba? Kung totoong mahal natin ang Panginoon, ba't di natin kayang gastusan? Di ba? Sa ibang bagay nga, nagagastusan natin eh. Di ba? Yung mahal na mahal mo yung idol mong Bini. Tinan mo, no, nag-concert, kahit ang mahal-mahal ng concert ticket, bumibili ka. Di ba? Pag conference, 100, 150, 200, 500, nasagot mo ang mahal. Di ba? Pagdating kay Lord, parang ang mahal ng lahat ng bagay, tama, mali. Di ba? Narinig natin. Okay, may Thanksgiving ngayon. Magkano po share, Pastor Liman? Ay, yung idol natin na nag-release ng ticket. Naku, paunahan pa yan dun sa VIP. Mga 2,000 per ticket. Diba? Gagastusan nila. Bakit? Idol nila eh. Diba? Pero pag ang Panginoon, hindi natin kayang gawin yan. Tama po ba? Nagigets po natin? Diba? Paano po tayo magiging good steward? Paano po makikita ni Lord na tayo faithful na bigyan niya ng wealth? Di ba? Kung inaabuso natin ang Panginoon. Di ba? Binigyan nga tayo ng Panginoon ng madami, dinaya naman natin si Lord. Di ba? Binigyan tayo ng kakaunti, dinaya mo pa din. Di ba? Kasi Lord, kakaunti lang yung kinita ko ngayon eh. Di ba? Pambayad ko pa to kay Aling Bocheng. Kasi ang dami ko ng utang sa tindahan. Di ba? Kaya Lord, next time ka na lang. Ano? O di kaya ang sagot sa iyo ni Lord nung nag-pray ka, Lord, i-bless mo po ako. Ang sagot sa iyo ni Lord, marami pa akong i-bless na iba eh. Yung mga faithful kong anak, kaya next time ka na lang. Next time ka na lang din. Nagigets po natin. So, you see, people of God, yung minsan tayo po yung namumroblema. Kasi bakit? Kani next time natin, tayo na yun next time. Diba? Paano kaya kung si Lord lagi? Lagi nyo po yung isipin, mga kapatid. The Lord is the source of everything. The Lord given us everything. Kaya nga sabi diyan, ang taong tapat, maliit man o malaki, may pangangailangan man o wala, mas lalo niyang pinananagana. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba? Sabi ko nga sa Panginoon, noong mga panahon na ako po ay nagtatrabaho, ang laki-laki po ng sinasahod ko, hindi ako naging faithful kay Lord. Alam ko yan. Aminin ko sa inyo, hindi ako naging faithful na mga panahon na yan. Di ba? May mga moments pa nga na may business ako, kumikita ako na magkano, 2,000 isang araw. Pero hindi ako naging faithful sa Panginoon na ibalik yung para sa Panginoon. Di ba? Kasi ang iniisip ko, imagine mo, 2,000 per day. O magkano yung 10% noon? 200. O, magkano yun sa isang linggo? 200 per day. O, times mo sa 7. Di 1,400 yun. O, di ang laki. Di ba? Sasabihin ko, Lord, ang dami kong bayaran pa eh. Papasahod pa ako, kailangan ko pa ng capital, ganyan. Anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Dahil dinadaya ko ang Panginoon dahil sa aking mga natanggap. Ano po? Nasabi doon, paparusahan ang yumayaman sa pandaraya. Di ba? Nagkapera nga ako na malaki, naparusahan naman ako. Di ba? Dumating po yung pagkakataon doon na parang nagulat na lamang po ako na parang wala akong ipon na hindi ko alam. Pero by God's grace, alam niyo po yung ginawa ng Panginoon. Magpo 4 years na po ako na, alam niyo, magpo 4 years na po ako na full time sa Panginoon. Pero masasabi ko po na by God's grace, kahit po wala po akong negosyo, diba? Alam niyo po, simple lamang. Ang inaasahan ko lang po ay mga support lamang. Ang inaasahan ko lamang po ay yung mga ikangay love gift na yan. Pero by God's grace, nasusustain naman po ng Panginoon yung lahat ng aking kailangan. Nasasabi ko nga po na kahit papaano, nakakaipon-ipon naman ng kaunti ang person. Pero sabi ko, Lord, bakit ganun? Di ba ngayon na ganito lamang ganito lamang ang meron ako, no? Na hindi ko alam kung kailan may nagbigay ng love gift ngayon, hindi ko alam kung kailan ang sunod noon. Baka nagastos ko ng lahat at naubos ko na dahil sa personal kong pangangailangan. Hindi ko alam kung kailan. Pero alam niyo po 'yun. Di ba? By God's grace, kahit pa konti-konti. Di ba? Tayo po ay nakakapag-savings. Sabi ko, ba't ganun, Lord? Dati pagod na pagod ako. May pa-OT-OT pa akong nalalaman sa buhay. Di ba? Kulang na lamang. Doon na ako matulog sa aking trabaho para lang masabing faithful ako na trabahador. Di ba?
12 hours ako magtrabaho. Minsan hindi pa ako niyan kakain para lamang magampanan ko yung trabaho ko. Para saan? Para sa kapalit na ano, magkano yun? 37 pesos per hour. Di ba? Nagigets po ninyo? Ganun ako ka-faithful dun sa tao. Pero hindi ko nakita na dapat pala mas maging faithful po ako sa Panginoon. Di ba? Alam niyo po, i-testify ko lang po sa inyo yung tindahan namin. Grabe po, dati ang nanay ko, pag alam niyang, ay nako, ang tagal-tagal na ang sarado ng tindahan, magbukas yan, bubuksan na maaga, hanggang ano na yan. Pero alam niyo, masasabi ko po na grabe po si Lord. Kasi alam niyo, sa looban po ng isang linggo, doon po makikita kung gaano ka-faithful ang magulang ko. Ano po, alam niyo po ba, na ang tindahan namin ay lamang pa po ang sarado kaysa pagbubukas. Alam niyo kung bakit? Magsasara yan ng Miyerkules. Bakit? Midweek. Magsasara yan ng Thursday, prayer meeting. Magsasara yan ng Sabado, consecration. Magsasara yan ng Linggo, Sunday service. Ang bukas na niyan, pag-uwi na. Pag-uwi na lang uli. Di ba? Pero, ang dami-dami pong tao nang gustong magpasara na nun, pero hindi po nagsara yun. Di ba? At ngayon, nasa 5 taon na po yung tindahan ng nanay ko since pandemic pa nga eh. Actually, di nga lang 5 taon eh. Imagine mo, nag-start yung pandemic time. Pagpalagay mo na, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Magsi 7 years na po yung tindahan ng nanay ko. Di ba? Marami pong nanlalait doon. Sasabihin nila, halos wala nang paninda, halos ganito, halos ganyan. Pero hindi po nila alam kung paano po yung pinagpapala ni Lord. Mukha lang wala. Pero masasabi namin na because of that store, ay yun din po ang nag-sustain sa pamilya namin doon. Kapag walang trabaho yung tatay ko. You see, people of God, if you are truly faithful unto God, akala ng ibang tao nagdurusa ka. Akala ng ibang tao ikaw na yung hirap na hirap sa buhay. Pero hindi nila alam. Di ba? Mas mayaman ka pa kaysa sa kanila. Sabi nga ni Tete Lestay dun sa sinabi niya, I am more than a billionaire. Because the moment I know my Lord, di ba? I am rich man. Bakit? I have everything. Di ba lahat ng wala ka, yan ang meron ako. And sinabi dun, my God prepare a mansion for me. Di ba? Di mayaman ako. May mansion ako eh. Na-prepare ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nagigets po ninyo? Di ba? So I am favored to have wealth. Di ba? Hindi ko kailangang hingin yung kayamanan sa Panginoon. Siya na nagbigay nun sa akin. The moment na tatanggap ko pa lamang ang Panginoon, I am favored. Alam niyo yun? Kaya nga po, kapag ka nangingi ako kay Lord, simple na lang yung ina-ask ko kay Lord eh. Di ba? Marami sa atin, iwa-warfare pa, no? Kapag nahihirapan sa buhay, iwa-warfare pa. Father, in the mighty name of Jesus, I command every spirit of poverty, come out in Jesus' name. Diba? Simula nung nakilala natin ang Panginoon na ng pangako niya, I will bless you according to my riches and glory. Huwag ka dyan. Ay nako, humiga na. Bilisan mo na. Huwag ka maglandi dyan. Alam mo, pag napasok ka dyan, praise Jesus. Nagigets po ba natin mga kapatid? Natuto po ba tayo? Hallelujah. We are favored to have all these things. Anong kailangan mong gawin? Maging faithful ka na lang. Di ba? Masasabi ko po bang favored ako, pastor? Hirap na hirap pa ako ngayon financially. Kasi hindi ka tapat eh. Sorry pero totoo po yun. Kasi hindi ka nagiging tapat. Kaya anong pagpapala ang ating hihintayin sa Panginoon? Di ba? Kaya pansinin ninyo. When we are not faithful unto God, parang ang ganit-ganit ng pagpapala sa buhay natin. Di ba? Bakit? Kasi dinadaya natin ang Panginoon. Hindi natin na ibabalik kung ano yung para sa Kanya. Gayong ang yaman-yaman natin. Imagine nyo, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng yaman. Sabi doon, I will bless you according to my riches and glory. Kung gaano siya kayaman, ganun din tayo. Imagine nyo po yun.
ang ating pong Ama sa Langit ay pag nagmamay-ari ng buong sanlibutan na ito. Ano po? Ng buong mundo. Siya po ang nagmamay-ari ng lahat ng iyan. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. So God wanted us to understand na tayo po'y mayaman na simula nang nakilala natin siya. Bakit po tayo umaasta na tayo po'y mahirap? Di ba? Eh ano, pastor? Kailangan ba mag-Jollibee ako araw-araw? Diba? Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo lamang ay maging pagpapala ka. Di ba? Nagigets po natin? Naintindihan na po ba ng marami? Ang tithes, ito po ay nagre-reveal ng faithfulness natin kay Lord. Ang offering or pledging natin sa Panginoon, yun yung nagre-reveal ng pagmamahal natin kay Lord. Kung mahal mo, gastusan mo. Di ba? Eh wala. Kapag meron tayong mga conferences at may pupuntahan, pag may gastusin, or may gastusan ang ating katwiran, ano ba yan? Ang mahal-mahal naman ang gagastusin. Ano ba yan? Ganito, ganyan, ganyan. And so on and so forth. Diba, reklamo tayo. Pero pag babae, ang gagastusan mo, kapag lalaki, ang gagastusan mo, talaga naman. Ano po? May kahit milyon ang gastos, kahit na ang gastos ay 100K, makabili lamang ng iPhone 17. Diba? Pro Max. Igagawin ang lahat. Kahit mabenta ang kidney, gagawin ang lahat. Para lamang po magastusan. Tapos hindi naman magtatagal. Iwanan din. Aray mo. Diba? Yun yung pinakamasakit. Samantalang ang Panginoon, worth it siyang gastusan. Bakit? Hindi niya tayo iwanan, ipababayaan man. Nagigas po natin. Nawa po ay natuto po kayo. Ano po, yung platform, ano yung number 1, ang platform, favor po yan ng man. No man. Wala po mga tao na nagkaroon ng platform nang walang ginamit na tao ang Panginoon to give it to them. Ikalawa, favor to have wealth. Ano po? Yan po yung ikalawang favor ng Panginoon sa mga taong faithful. Diba? Kaya wag kayong mainggit sa mga taong may platform na. Kasi naging faithful sila sa Panginoon. Faithful sila nagtanim. Faithful sila mag-sacrifice. Faithful silang gumawa para sa Panginoon ng tapat. May nakakakita man o wala. Diba? Anong dapat natin practicein? Huwag niyong practicein na maging magaling sa prophetic, maging magaling sa healing, deliverance, maging magaling sa maraming larangan. Ang i-goal nyo, maging faithful kayo. Di ba? Masasabi kong hindi naman ako magaling sa leadership, pero ang goal ko kasi maging faithful. Hindi naman ako marunong umawit sa Panginoon. Alam yan ni Kuya Yo, kaliwat kanan. Di ba? Garalgal ang bunganga. Di ba? Pero why sometimes I am leading the people of God to worship in the Lord? Because I focus on faithfulness. Diba? Kung nakikita ninyo na magaling ako sa gift, because I am faithful unto the Lord. Faithful lang ako sa kung anong binibigay ni Lord. Hindi ako nag-go beyond. Kaya nga lagi kong tinuturo yan. Don't go beyond. Diba? If you are found faithful ng Panginoon, kahit di mo deserve, ibibigay sa iyo ni Lord. At walang salitang hindi ko yan deserve kapag binigyan ka ng Panginoon. Kapag binigyan ka ng Panginoon, dahil wala yan. It's either tinetest niya yung faithfulness mo doon sa bagay na yun, or ikalawa, deserve mong mabigyan ng pagkakataon na maging faithful sa Panginoon. At hindi lahat binibigyan ng Panginoon ng chance. Tandaan niyo po yan. Kaya kapag binigyan kayo ni Lord ng chance, di ba, grab the chance. Huwag nyo nga hayaan na mag-change na yung chance bago kayo magtauhan. Amen? Next. Number 3, favor to serve generals. Diba? Kapag tayo natagpuan ng Panginoon na faithful, anong sabi dito? Do you see someone is skilled in their work? They will serve before kings. At kung titingnan po natin yung Bible dyan, ang ginamit po niya dyan ay small letter K, hindi po big letter. Kasi yung big letter, ginagamit lang yun para sa Panginoon. No! Umayos ka. Nako, Hezekiah. Nagigets po natin? Favor to serve generals.
Ano, sinabi po dito na, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. Ano, tayo po ay yung pong big letter K ay ginagamit po ng Panginoon to address himself. Ano, in the Bible. At yung letter K na maliit lang, ina-address niya po yung mga king dito sa lupa. Ano na ini-assign niya. Nagigets po ninyo? Nagigets po natin mga kapatid. So, sinabi doon na they will serve before kings. Ano, saan po natatagpuan yung mga skilled worker? Saan po natatagpuan yung mga masasabi kong mga faithful at magagaling na mga empleyado? 'Di ba? Di po ba't nagsiserve po sila under the kings? Ano? Kung ako po ay nilagay ng Panginoon bilang general ng WTJR, ano, yung mga skilled at mga faithful na servant ng Panginoon, makikita niya nagsiserve under my team. Ano, sinabi doon, they will not serve before official of low rank. Hindi niyo po sila makikita na nagsiserve sila doon sa mga mabababang ranggo lamang. No? At dito sa verse na ito, dito natin makikita na even in the realm of the spirit, there is rankings. Demons has rankings. Heavenly realm has rankings. Even in our generation, even in our government, there is rankings. Tapos hindi tayo maniniwala. We are not faithful. You see? Come on, people of God. Let us be faithful. Diba? Para naman hindi tayo nagsiserve doon sa mga low rankings lang. Ano? Ang sarap kayo mag-serve sa Panginoon na ang kasama mo ay mga anointed vessels. Kasi may pagkakataon ka maging anointed. You see? Si Joseph, saan siya nagsiserve? Nag-gain niya kaya yung favor na to? Diba? Si Joseph ay isang faithful servant ng Panginoon. Saan siya nagsiserve? Under the king. Diba? May favor ng wealth? Yes. Siya lang naman po ang pinamahala ng parao doon sa buong kayamanan niya or kayamanan ng buong Ehipto. Ibig sabihin siya po ay treasurer ng bayan. Diba? Kung hindi faithful itong si Joseph, baka na ghost project na yun. Diba? Pero faithful kasi ito si Joseph dahil meron siyang Panginoon. Diba? You see, people of God, I hope you are learning, mga kapatid. Yung tatlong bagay na yan, nais kong maituro sa inyo. If you are faithful to God, you will win the favor of God and man. Ano po? Platform is given by man. It is ordained by God through a man. Wealth, it is given by God, not man. Diba? Kung gusto kang payamanin ng Panginoon, kaya niya. Kung gusto niyang pagpalain ka, kaya niya naman kahit di ka magtrabaho ng 12 hours a day. Tama po ba? Diba? Ba't si Josh Mojica? Diba? Nag-sacrifice lamang siya ng ilang taon para magprito ng kangkong. Pero today, tingin nyo, nagpiprito pa yun ng kangkong? Wala, meeting na lang yun. Diba? Kasi bakit? Siya na yung general doon. Diba? Siya na yung inilagay ng Panginoon doon bilang general sa Kangkong Chips Original by Josh Mojica. Diba? At sino yung nagsaserve sa kanya doon? Skilled worker. Skilled na magluluto. Skilled na mag-operate ng machine. Skilled na packer. Ano? Alam niyo po yun? Yung mga nagsisell yun, ng mga pack ng mga ano na yun. Diba? Tagalagay ng logo and so on and so forth. They have a lot of skilled workers there. Pero tayo mga kapatid, are you faithful? Tayo po ba? Are we faithfully serving our generals? Are we faithfully serving the Lord through our wealth? Are we faithfully serving the Lord into the platform that He has given to us by chance? Naku, kapatid, lagi kong sinasabi yan sa bawat isa. Diba? Gawin mo na yung lahat ng pwede mong gawin.
Ipakita mo na yung best of all best na meron ka kapag binigyan ka ni Lord ng platform. Naalala ko nung unang beses na pinagkatiwalaan ako ng aking spiritual father. Nagkamali ako nung una. Yun po yung sabi ko sa inyo na nagkaroon ako ng conflict. Nagkaroon ako ng issue that time with one of my leader. Alam niyo, simple lang ang sinabi sa akin ng spiritual father ko. Paano kapag kakatiwalaan or paano kapag kakatiwalaan pa ng Lord ng mas malaking bagay? Kung dyan pa lang, pinaboy mo na. Masabi niya, paano pa kita? Favor by God and favor by man. Ang sinasabi niya. Paano kita pagkakatiwalaan ng ministry? Kung dito pa lang, lumaglag ka na. Iyak ako nun. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako because I'm not faithful. Hindi ako naging faithful sa mga pinagkatiwala mo. Binigyan mo ako ng pagkakataon na mag-lead, pero inabuso ko. Binigyan mo ako ng pagkakataon na mag-serve sa general ko, which is yung aking spiritual father. Pero anong ginawa ko? Sinayang ko naman. Sabi ko, Lord, forgive me for all my wrong. Kaya kapatid, isa lamang po ang masasabi ko sa inyo, don't despise the generals that God given to you. Pakinig muna po kayo sa kanila. Sabi nga ng spiritual father ko dati, makinig ka muna bago ka sumuway. Sumunod ka muna bago ka sumuway. Try mo kayang sumunod muna bago ka sumuway. Diba? Try mo kayang makinig muna sa mga spiritual sa general na ibinigay sa iyo ni Lord bago ka mag-complain. Kanina may nasampulan ako niyan. Nag-message sa akin. Hindi pa pala nagtatanong. Hindi pa pala nagpapaalam. Hindi pa nagpapaalam pero meron na siyang sagot. Sabi ko, saan mo nakuha yung sagot mo? Kasi pastor, ayoko kasi na ano ba yan? Masama yung sinabi siya doon na nag-highlight sa akin. Na parang ganito din. Parang sinasabi niya, ayoko kasi pastor na maging unfaithful sa akin leader. Pero naging unfaithful ka. Kasi may sagot ka na kagad, di ka pa nagtatanong. Diba? Kasi pastor, ganito Every time kasi na nagpapaalam ako, ang sagot niya laging no. So sabi ko, porket palaging no ang sagot, hindi na mag-yes. May tinuturo lang sa'yo si Lord. Matuto ka kasing magpaalam. Kapag nagpaalam ka, hintayin mo yung sagot. Kapag nag-no, di no. Kapag nag-yes, di yes. Kasi nilagay tayo ng Panginoon under our generals diba? To serve in us or to serve in them. So kapag may pagkakataon na makapag-serve tayo sa kanila, mag-serve tayo. Diba? Kaya nga kanina, habang nag-uusap kami ni Kuya Yo, nung kami nag-exercise, nag-uusap kami, sabi ko, bakit ganun Kuya Yo? Bakit may mga tao na binigyan mo na ng platform? Tinutulungan mo sila na magkaroon sila ng wealth. Kasi naranasan ko dati na hindi man lang ako natutulungan. Tinutulungan mo sila sa abot ng kaya mong gawin. Hindi na ako nag-e-expect ng service mula sa marami sa atin. Sa totoo lang. Kung kaya ko, ako na lang yung gagawa. Hindi ako naghahangad ng service mula sa marami sa atin. Sa totoo lang. Alam yan ng maraming nakakakilala sa akin at maraming nakasama ko na when it comes to the work of the Lord. Hindi ako naghahangad ng kahit ano. Hindi nga ako katulad ng ibang mga leader na nakikita nyo typically sa church Diba? Anong madalas kong sagot? Laging okay. Diba? Minsan nga kahit excuses nyo na lang, okay pa rin ang sagot ko Diba? Okay. Okay. Alam nyo yun? Pero syempre, ang
ang bawat individual ay may tinatawag na limitasyon o merong hangganan. Diba? Darating din yung time, na wag nating hayaan na dumating pa doon sa time ng hangganan, na yung mga favor na naibibigay sa inyo ay mag-vanish lahat. And doon mo lang ma-realize na ay, mali pala ako. I am wrong in my decision. I am wrong that I neglect this wisdom. That I am wrong with this matters or with these things. Alam niyo, sabi ng Panginoon, sabi ng Lord sa Ephesians chapter 6 verse 5 to 6, slaves, obey your earthly masters with the respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as a slave of Christ, doing the will of God from your heart. Diba? Sabi dyan sa atin, slaves. Simula nung tayo po iniligtas ng Panginoon, di naman na tayo slaves, tayo ay servant. Pero meron pa rin tayong earthly master, which is yung mga leaders na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nasabi dyan, servants, obey your earthly leaders with respect and fear. Pero tayo po ba, nire-respeto po ba natin yan? Parang yung mga leader pa nga yung takot, parang leader pa nga yung takot sa atin pero hindi tayo takot sa ating mga leader. Bakit ka matatakot kay Kuya Dave? Hindi naman nakakatakot yan. Pero gusto niyo po ba? Diba? Kaya ko rin pong mag-shift ng mode. Ano po? Diba? If you'd like to try, diba? Gusto niyo po bang i-try? Diba? Sino po may gusto? Sabihin naman ni Ate Lindsay. Nandiyan si Lindsay. Sabihin naman ni Ate Lindsay, wag na pass. Kasi magkakaroon na naman kami ng LSM. Baka araw-araw yan. May long sermon message. Ang abutin namin lagi. Diba? Marami sa atin, privilege na tayo na hindi natin naabutan yung si Carl Abesin na naging leon. Na umatungal. Because I don't want to hurt anyone. Diba kasi dati, reckless talaga ako magsalita. Pero hingi naman ako ng paumanhin sa unahan. Sorry pero straight to the point kita sa sunod. Diba, manghingi muna ako ng pasensya, tapos saka ako sisiguraduhin na yung sasabihin ko sa iyo ay tagos hanggang sa haibuturan ng kaluluwa mo at buto. Mga ganun. Diba? So respect, and fear. Fear them. Katakutan natin sila. Hindi dahil nakakatakot yung itsura ni Pastor Carl or dahil nakakatakot siya. Matakot ka. Kasi yung favor ng Panginoon ay pwedeng tanggalin sa buhay mo. Diba? Sabi dito, and with sincerity of heart. Tayo po ba, sincere po ba tayo na nagpa-follow? O pagkatalikod ko, may mga naririnig ako na hindi maganda. Sincere po ba kayo to follow? Sincere po ba tayo sa pag-obey natin? O pagtalikod namin, ay kino-question natin ang leadership na ang Panginoon na naglagay. Kino-question natin yung plans and programs and goals na nilagay ng Panginoon dito. Diba? Tapos dito, kung ikaw at yung plano mo ang mas maganda, di sana ikaw ang nasa unahan at kami ang nasunod. Di sana ikaw ang nilagay ni Lord sa unahan at kami ang susunod sa kung ano yung command ni Lord. Nagigets po natin mga kapatid. Let us be sincere sa ating pagsunod. Hindi yung susunod lang tayo because we are benefiting something. Sinabi doon, sumunod tayo, 'di ba? Irespeto natin ang ating mga leaders. Respeto natin ang ating mga kapastoran na meron pa tayong pagkatakot na para bang sumusunod tayo sa Panginoon.
meron tayong sincerity ng ating puso na para bang sumusunod tayo sa Panginoon. Diba? Ibibigay natin ang para sa Panginoon ng wala tayong ibang nakaset sa mind natin na ay, kaya lang magbibigay daw ng ganyan. Magbibigay ng ganito kasi para lang yan kay ganito, para yan kay ganito. Hindi eh. Diba? Not about that. Ano po, but we give not because we know something or we are this and we are that. May mga ganun tao eh, conditional. Ano? Sabi dito, doing the will of God from your hearts. Gawin natin ng buong puso yung para sa Panginoon. Ano? Another, sabi ng Colossians chapter 3 verse 22, ano, slaves, obey your earthly masters in everything. Ano? So, sabi ko nga, minsan tayo naging alipin, pero hindi na kasi tayo alipin eh. Tayo ay mga servant na ni Lord. Di ba? Hindi na tayo alipin ng kasalanan, tayo alipin na ng kabutihan. Sabi doon, servants, obey your earthly master in everything and do it. Diba? Katulad pa rin ang sinabi ng Panginoon sa Hebrews 13:17. Diba? Ano sinabi doon? Submit to your leader and do what they say. Diba? Sumunod tayo sa ating mga tagapanguna at gawin natin kung ano man ang kanilang sinasabi. Diba? Same thing dito sa sinabi sa Colossians. Na servant, obey your leaders in everything and do it. Not only when their eye is on you, di ba? Hindi lang kapag nakatingin sila, kundi even kapag hindi sila nakatingin sa atin. Di ba? And to carry their favor. Ano po? But with sincerity of heart and reverence for the Lord. Hindi lang para mangingi tayo ng favor. Ano? Maganda yung gagawin mo para lang may favor ka. Di ba? Gagawa tayo ng maganda kasi may favor tayo na nais. Di ba? I-guess po ninyo, may mga taong gano'n. Di ba? Papakita sila na maganda sa kanilang leader kasi may favor pala na hihingin. Makikita mo, sa looban ng isang buwan, nakakapagtaka, biglang nagbago, sunod ng sunod sa'yo. Di ba? Oy, meron tayong confidence na ganito talaga po, pastor, ang aga. Ano po, pero afterwards may favor pala. Diba? Pastor, baka pwede mong gawing leader. Diba? Baka pwedeng gawin mong assistant kapag may mission ka. Kasi gusto ko rin maggala eh. Pero ang tanong, faithful ka ba? Diba? For this. Yeah. Kasi parang ang sarap gawin kapag faithful ka sa isang bagay. Na po'y natuto po kayo mga kapatid. Natuto po ba tayo about Panginoon, pati sa mga leader na ibinigay po sa atin kung faithful sa ating pong Panginoon. Hindi lang po sa ating Panginoon para po dun sa mga favor na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po yung last verse before I end. Diba? Hallelujah. Sa mga hindi nakaabot, balikan natin for a moment. 11:48 pa lang naman. So yung topic natin, are you faithful? Verse natin, Proverbs 20 verse 8. Diba? Many claim to have unfailing love, but a faithful person who can find. Bihira po makakita ng mga faithful na mga tao. Ikalawa, na verse, Proverbs 3:3. Ano po ang paalala ni Lord? Let love and faithfulness never leave you. So, dalawang bagay po ang hinihingi sa atin ni Lord. Faithfulness at pagmamahal. Diba? Sabi doon, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. So, lagi nating isa puso at lagi nating isa isip na para masunod natin ang law ng Panginoon, kailangan natin magmahal tayo. Diba? When we love others, we fulfill the commands of the Lord, the 10 commandments. But when we are faithful unto the Lord,
we become light unto other, and we become a faithful servants that follow our masters in heaven. Ano po? Number 1, favor to have platform. Yan po yung kayang gawin ni Lord sa atin. Mabigyan tayo ng platform. Pero sa pamamagitan pa rin niya ng mga tao. Katulad ng sinabi ko kanina, Elisha has no platform without Elijah. Baka si Elisha hanggang ngayon nag-aararo pa rin siya doon sa palayan nila. Ano? Pero from palayan, diba, ginamit ng Panginoon si Elijah para gawin siyang prophet ng Panginoon. So hindi niya na kailangan mag-araro doon. Diba, ang Panginoon na magpo-provide ng lahat ng kailangan niya. Tama po ba? Number 2, favor to have wealth. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan, ng favor na tayo po ay magkaroon ng yaman. Pero sabi nga ay titingnan muna ni Lord yung faithfulness mo. Sa maliit ba, dinadaya mo na siya? Di ba? Binibigyan ka ng maliit na kita ngayon ng Panginoon. Pero kung naibibigay mo naman ng tapat sa Kanya yung para sa Kanya, alam ko darating ang panahon that God will watch. Bibigyan ka ng Panginoon ng malaking kita or malaking income. Because what? Maliit man yung kinikita mo, kahit na mas marami ka ng due over income, pero hindi mo pa rin dinaya si Lord at naging tapat ka pa rin sa Panginoon, ibabalik pa rin po niya yan sa iyo. 60, tiglig at umaapaw. Number 3, favor to serve our generals. Diba? Ito po ay favor na ibinigay sa atin ni Lord para mag-serve tayo doon sa kanyang mga kings na inilagay sa atin. Hindi hahayaan ni Lord na mag-serve tayo doon sa mga low-rank official. Ilalagay tayo ng Panginoon doon sa place kung saan tayo ay dapat na nagsiserve. We are serving before kings. Nagigets po natin? So, hindi ka nilagay ng Panginoon doon sa mga pucho-pucho leader lang. Nilagay ka ng Panginoon na mag-serve doon sa mga anointed vessels ng ating Panginoon because you are favored to serve generals. Kaya yan ang paalala sa atin ng Panginoon. Po, kapag umaharap tayo sa ating mga leaders at umaharap tayo sa ating mga earthly masters, respeto natin sila at magkaroon tayo ng pagkatakot sa kanila. At sabi doon, magkaroon din tayo ng sincerity of our hearts. Po, upang diba, hindi lang natin mag-gain yung favor nila. Ang sabi doon sa unang verse natin, ay magkaroon din po ng sabi dito, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Yun po yung ibang version ng Proverbs 3:3. Sinabi doon, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Diba? Imagine nyo, kapag tayo po ay humarap sa ibang tao, alam nyo po, masasabi ko po sa inyo, i-challenge ko po ito sa inyo. Hanggat yung ibang tao ay hindi nagsasabi ng magandang bagay about sa'yo, ibig sabihin, hindi ka pa faithful sa Panginoon. Nagigets po natin? Yan po ang challenge. Mahirap po yan kasi naranasan ko din po yan dati. Sabi ko, hanggat lagi akong pinapagalitan ng spiritual father ko at laging mali ang nakikita sa akin, ibig sabihin, mas kailangan ko maging faithful pa. Hindi ako nagtampo sa spiritual father ko. Nag-o-open nga ako doon kapag nagtatampo ako Diba? Kapag nagtampo ako doon, ako mismo nalapit. Minsan nga, kinumanda ko ni Holy Spirit doon magkasama kami. Sabi ko, Holy Spirit, kailangan ko pa talagang humingi ng sorry kay Pastor? Sabi niya, yes. It is a part of humbleness unto my earthly master na inilagay ko sa iyo. So lumapit ako sa spiritual father ko, sabi ko, Kuya Jimmy, sasabihin ako sa iyo. Sabi niya, ano yun, Dave? Akala niya testimony. Sabi ko, hindi Kuya Jay, mangingi ako ng sorry kasi nagtampo ako sa iyo kahapon. Sabi niya, ha? Ikaw, nagtampo ka sa akin kahapon? Parang hindi naman nalata. Saan? Sabi ko, nung nirebuke mo ako about dun sa
Holy Spirit. Doon ba? Hayaan mo na yun. Okay na yun. Sabi niya, ang mahalaga, natuto ka. Diba? Kasi alam mo naman ang puso ko, di ba? Diba? Hindi ako magre-review kung alam kong tama ka. Diba? Matututo pa ako sa iyo. Sabi ko hindi, ito yung sabi ni Holy Spirit. It is part of my humbleness to Him. Yung pagsunod ko doon sa sinabi niya na lumapit ako at magpakumbaba ako kung ako ay nasaktan, ako ay nagkamali, o ako ay nagkaroon ng tampo o galit sa iyo. Kaya sorry pa sa. Sabi niya sa akin, wala na yun, huwag mo na yung isipin. Pamilya tayo. Sabi niya, tsaka mabuti na yun na ikaw mismo ang nag-open at hindi na sa ibang tao ko malaman na nagtampo ka pala sa akin. Yun yung mas masakit. At yun yung mas hindi ko matatanggap. Na ibang tao pa magsasabi sa akin na nagtampo ka sa akin. Mas mabuti pang ikaw na ang magsabi na nagtampo ka sa akin o nagalit ka o may nasaktan ka sa sinabi ko, ganto ganyan. Diba? Kaysa naman sa ibang tao ko pamalaman. Nagigets po natin mga kapatid. Ano po? So with all my heart, makikita doon yung sincerity ng puso. Ano? Fear. Kapag nagsalita po yan si Pastor Jaan, kahit na minsan marami nang bumubulong sa isip ko na gusto ko nang sumigaw, gusto ko nang magsalita. Pero alam niyo yun, mas natatakot ako hindi dahil sa tao na yun. Natatakot ako kung ano kayang gagawin sa akin ni Lord kapag inano ko to, dinesobey ko to. Si Miriam nga nagkagalis-galis ayoko nun. Di ba? Sabi ko, Lord, di ba, hindi na lang ako iimik kapag pinapagalitan ako. Iintindihin ko na lang yung sinasabi ng spiritual father ko. Ayoko lang magkagalis. Sabi ko nun, Lord, ayoko magkagalis katulad ni Miriam. Di ba? Kaya okay na to. Di ba? Mapagalitan ako, matuto ako. Basta ayoko magkagalis katulad ni Miriam. Ayoko nun. Di ba? At Lord, i-respect ko yung aking spiritual father. Ayoko maging katulad ni Aaron na disrespectful siya sa kanyang leader na si Moises. Kaya yung platform na para sa kanya, kanino binigay? Kay Joshua. Kaya kapatid, maging maingat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Disrespectful is may consequences. If we are too proud of ourselves to the point na hindi na tayo takot sa ating mga authorities, may consequences. Diba? Without sincerity of our hearts. Alam niyo yun? Kung wala tayong sincerity ng ating puso, wala tayong pagiging totoo, hindi tayo totoo sa ating sarili. Diba? At hindi tayo totoo sa ibang tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, let your yes be yes and let your no be no. Diba? Kaya kapag umuo ka, oo. Kapag hindi, hindi. Because it is part of being sincere to our answer and sincere to follow and obey the command of the Lord. Na para bang sumusunod tayo sa Panginoon. So that ma-obey natin ang Panginoon at ma-win natin yung favor, hindi lamang ng Panginoon, kung hindi ng mga tao rin. Diba? Ang sarap kaya sa feeling. Sabi ko nga dati ang daming mga taong galit sa akin. Although may mga tao pa rin namang galit sa akin ngayon, pero at least, di ba? Magalit man sila, pero wala namang katuturan yung kanilang pinagsasasabi. Diba? Hallelujah, Jesus. Diba? So, natuto po ba kayo mga kapatid? Kung ano po ang totoong meaning ng faithfulness? Yung pagiging loyal natin. So, kaya kung tayo ay sa pagbabalik ng Panginoon, makita niya na tayo faithful, tayo po tatanggap ng gantimpala sa Panginoon. Kung paano may testify ko lang po sa inyo na kung paano po rin po ako pinagpala ng Panginoon ng sariling ministry. Sabi nga ng Bible, ang sinumang napagkatiwalaan sa hindi kanya ay mapapagkatiwalaan sa ministering para sa kanya na or bibigyan ng para sa kanya. So minsan din po akong dumaan sa proseso ng pagsunod. Minsan din po ako nag-serve sa general ko. Minsan din po akong katulad mo na parang feeling ko dati nagbe-benefits lang naman ay mga pastor namin at mga tumatanggap doon sa church. Pero alam niyo yun, now that I am here, doon ko na-realize na hindi po pala. Diba? Minsan nga, abono pa yung mga leaders natin Abono pa yung ating mga pastor.
Minsan nga makakatanggap na lang sila ng maliit na love gift, mababawasan pa. Pampakape pa sa'yo. Tapos ang tigas naman ng ulo mo, di ba? Mababawasan pa yung love gift. Ano, para ilibre ka. Di ba? Para kausapin ka, tapos sagot mo lang naman, okay. Okay lang ako, pastor. Ano? You see, people of God. So nawa po ay kayo natuto. Ano, let us pray. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na tinuruan mo kami na maging faithful, Panginoon, sa aming mga leader at maging faithful sa iyo, Lord. At Lord, salamat din, Lord God, sa pagkakataong ibinigay mo na makapag-serve kami sa general ng ministry na aming pinaglilingkuran, Lord. Salamat, Lord, sa patuloy mong pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na patuloy mong i-continue na ingatan, hugasan, protektahan ang bawat isa sa amin. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang tunay na Diyos na dapat sambahin, dapat parangalan, at dapat papurihan, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, itinataas ko po sa iyong aking mga kapatid na nasa likod ng camera na ito, Panginoon, na patuloy mo po silang pagpalain. Mas gawin mo po silang faithful servant po, Panginoon. Lord, dalangin ko po na sa aming pagpapatuloy ng gawain ito, ikaw po ang patuloy na maitaas at hindi ang aming mga sarili. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen. So, ayan, praise Jesus. Meron po bang nais